Nauwi sa suntukan ang laban sa tournament na ito na kinasangkutan ng youth team ng UST at Strong Group Philippines sinagad na ang lineup para sa mga Pinoy fans. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Maliban sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na talaga namang susubaybayan nating mga Pinoy basketball fans ay meron pa tayong isang big basketball event international na kakaabangan this year. Ito nga ay walang iba kundi ang 43rd Jones Cup kung saan ay ang napiling magrepresenta ang ating ball club na Strong Group Philippines. Kilala ang SGA sa pag-build ng kupunan na kaya talaga makipag-compete internationally. At ang maganda sa kupunan na ito ay may budget talaga upang makaka-assemble na maganda at malakas na lineup. Kung natatandaan ay maraming nadalang mga bigating former NBA player ang SGA sa kanilang kupunan upang ibandera ang Pilipinas sa international basketball scene. Nito lamang ay napagsama nila ang dalawang bigating former NBA center na sina Andre Blatch at Dwight Howard na ginamit nila sa Dubai. Kaya naman this Jones Cup ay walang tigateg ang pamunuan na kayang-kaya nilang muling maglatag ng mabigat na lineup upang irepresenta ang Pilipinas. Nito lang ay unti-unting inilabas ng SGA ang mga malalarong kanilang napili upang ibandera ang Pinas sa Jones Cup at tila muling isinagad ng Strong Group ang lahat, may dala lamang ang mga bigating malalarong mga ito. Ito nga ay combination of youth and veteran players with import na talaga namang magugustuhan ng mga Pinoy fans. Pasok sina Kiefer Abena, Renz Sabando, RJ Abarrientos, Ange Kwame, Jordan Heading at Chris Mack naman sa import. At nito lang ay sinundan pa ng SGA ng Dave L. Deponso na first from KBL. Isinama rin sa lineup ni Coach Charles ay ang Philam na si DJ Fenner at ang American center na si Tawan AG. Magiging mabigat ang kombinasyon ng dalawang ito, isang shooter, big guard at isang athletic big. Ayon kay DJ, ay excited itong bumiyahe palagi patungong Pinas. Ngunit sa pagkakataon daw na ito ay hindi lang siya basta-basta babiyahe patungo sa bansang pinagmulan ng kanyang lahi, kundi irirepresenta pa niya ito sa larangan ng kanyang minamahal. Ayon naman kay Strong Group Head Coach Charles Chu, sa Mighty Sports pa lamang daw ay gusto na niyang maidala sa Pinas si DJ. Pero dahil daw sa sked nito noon ay hindi na natuloy. May plano din si Coach Charles na maidala sa PBA si DJ at sana daw ay maayos nila ang mga papeles nito. Habang si Tawan naman ay nagustuhan ni Coach Charles noong mapanood niya ito sa Europa. Magsisilbing bawi daw ito ng SGA para sa mga Pinoy fans dahil sa hindi naging matagumpay na kampanya natin sa nakaraan sa Dubai at ang pagbigay ng matinding lineup palagi every tournament ng Strong Group ay para sa mga Filipino basketball fans. Ayon mismo yan sa owner ng kupunan. Masarap marinig, hindi ba? Na may kababayan pa rin tayong inispoiled ang kagustuhan nating mga Pinoy basketball fans. Kaya naman dapat lamang suportahan natin ang SGA para sa kanilang kampanya sa Jones Cup dahil hindi lang ito tungkol sa ating bansa kundi para na rin sa ating mga Pinoy. Hindi rin kasi biro ang mag-assemble ng mabigat na kupunan at kung iisiping mabuti ay milyones ang uubusin nito kasama na ang matinding effort. Abangan at suportahan natin ang Strong Group sa 43rd Jones Cup. Samantala, ang basketball ay ang madalas na nagbibigay sa ating mga Pinoy ng dahilan kung bakit tayo matibay na nagkabuklod-buklod. Pero minsan ay naging dahilan din ito ng mga away na dapat ay hindi nangyayari. Madalas ay ang sports ang ginagamit sa mundo upang maging mapayapa ang kompetisyon ng bawat bansa. Pero minsan ay hindi rin talaga maiiwasan ng mga initan sa bawat laban. Nito lang sa Pilipinas sa isang Invitational Basketball League ay may trending ngayon na video mula sa tiebreaker times na nagkaroon ng gulo sa isang laro. Sa Invitational Sulit Breakdown Basketball ay nagkaroon ng gulo sa pagitan ng laban ng UST Growling Tigers at sa isang ball club na Smash. Kung papanoorin mabuti, kakaumpisa pa lang ng laban pero ang pasensya ng bawat manlalaro ay paubos na. Sa ngayon ay wala pang report kung ano ang nangyari sa laban, kung natuloy ba ito o hindi na, at ano ang nangyari sa mga players. Sa comment section ay maraming nagbibigay advice sa kupunan ng UST na sila daw ang magiging lugi sa pangyayaring ito kapag nagkataon. Dahil nga daw kung ikukumpara sa ball club ng Smash ay may mas malayong journey pang patutunguhan ng mga players ng UST. O pwede kasing ma-injury ang ilang malalarong involved at hindi na makalaro pa. Ang aral dito ay manatiling kalmado dahil ang init ng ulo ay hindi makakabuti sa bawat laro.